Humarap sa National Bureau of Investigation o NBI ang 16 mula sa 18 dating Marines na umano'y dating security aide at bagmen ni dating Congressman Zaldico. Daming dati mga past na pala itong mga to. Kasama nilang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod kasunod ng inihaing sabina ng NBI upang imbestiga ng kanilang testimonya laban sa mga matataas na opisyal. Ang mga detalye babalita live ni Giselle Ricafort. Giselle? Humarap ni Kay dito sa National Bureau of Investigation ang 16 sa 18 nagpakilala na mga dating sundalo at security aide ni resigned Congressman Zaldico kasama yung kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Kasunod ito ng sabina ng NBI na nag-iimbestiga sa kanilang mga expose, pagkakakilanlan, background at kredibilidad. Hindi nakasipot yung dalawa sa mga dating sundalo dahil nanganak o manganganak umano yung misis ng isa habang wala pang impormasyon kung ano yung dahilan ng ikalawa. Sa ambush interview sinabi ni Baligod na walang mapapala yung mga dating sundalo kung nagsisinungaling sila sa pag-aakusa sa matataas na opisyal ng gobyerno na tumanggap di umano ng mali-maletang pera mula sa dating kinatawan ng Ako Bicol. Idiniin niyang hindi binayara ng mga dating sundalo na ordinaryo rin daw ng mga mamamayan. Pakinggan natin. Yes, we don't have anything to profit from accusing people of in high position ng kasinungalingan. No? Isipin mo, ordinaryo lang itong mga sundalo na mamamayan and they are accusing people in the highest places of government. Mahirap yun, di ba? Tatlong dibisyon ng NBI yung nagtutulong-tulong para makuhanan ng pahayag yung bawat dating sundalo na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Tapos naman ang humarap dito sa Bureau si Congressman Mike Defensor, gayon din yung kanyang may bahay na si Julie at abogado ng dating mambabatas na si Atty. Ferdinand Topacio. Nanindigan si Defensor na pangaharas at intimidasyon lamang yung hakbang ng NBI laban sa mga nagsasabi ng katotohanan at naglalantad ng korupsyon sa pamahalaan. Inamin niyang tinulungan niya yung mga dating sundalo kabilang yung pagbibigay ng transportasyon pero wala daw siyang papel doon sa nilalaman o paggawa ng kanilang affidavit. Nagpahayag ng pagkadismaya yung kampo sa anilay weaponization at misemployment ng gobyerno dito sa NBI. Tinawag nila itong paglapastangan sa institusyon. Pakinggan natin. So nananawagan din ako sa publiko na kung maaari silang tumulong sa ating mga kasama dahil ito yung nagsasambulat ng katotohanan, hindi sila dapat imbestigahan. Hindi dapat sila imbestigahan yung background nila, dapat imbestigahan yung sinasabi nila dahil yung sinasabi nila tungkol sa korupsyon, yung sinasabi nila tungkol sa delivery ng pera. Kaya yung sinasabi, di ba si Zaldico yung mastermind? O ito na, lumantad yung mga galamay ni Zaldico, yung nagdi-deliver ng pera. E di mapagdugtong-dugtong natin, saan ba nang galing yung pera? Nakaw ba yung perang yan? Yan ba yung sinasabi ni Zaldico na 100 bilyon, 8 bilyon? Ito ba yung delivery ng pera kung kani-kanino? Eh dapat yun na malaman ng taong bayan, yun na malaman natin lahat. Kasi pera natin yung buwis na binabayad din yung lahat. Samantala, kapapasok lamang na balita, pinatatawag din ng Ombudsman yung 18 nagpakilala ng mga dating Marine. Sa ambush interview dito, sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio na nakatanggap si Atty. Levy Baligod ng liham mula sa tanggapan ng Ombudsman. Gusto rin daw nitong makausap yung mga dating sundalo, kagaya ng ginagawa na ngayon ng National Bureau of Investigation. Kaya naman tinawag ni Topacio na pangaharas at abala lamang yung pakay daw ng Ombudsman. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15, Giselle Ricafort.